Okay, germs, for this morning and for this vlog, ang topic natin ay about sa schedule natin sa shop. Hindi masyadong interesado yung video na to, pero makakatulong to sa mga subscriber natin tsaka sa mga followers natin na hindi pa alam yung ating bagong schedule. Time to time may mga binabago tayo sa shop for the better and for the improvement ng ating mga tao. Syempre, improvement ng mga services natin, tapos syempre improvement din ng shop. Ayan, nagkakaroon tayo ng mga changes. Syempre importante yun, tsaka kailangan yun. Lately kasi, di ba, sinasabi ko sa inyo, sobrang busy nung shop. Especially nung nakaraang taon, November and December, talagang bugbugan talaga yung gawa natin sa shop. Kaya di ba, nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, almost half a month wala tayong upload, wala tayong vlog, kasi talagang sobrang busy. Ngayon, pag may mga ganong pagkakataon, syempre napapaisip ka ng mga pwedeng baguhin, mga pwedeng ayusin sa shop, sa mga tao. Isa na yung naisip namin doon na magkaroon tayo ng konting pagbabago sa schedule natin. Yung isang schedule natin, yung day off natin, na-implement na natin yun nung nakaraan pa. Yung day off natin na Thursday. Sa mga hindi nakakaalam, nag-implement na kami ng permanent day off every Thursday. Kagaya ngayon, Thursday ngayon, January 9, naka-day off tayo ngayon. Pero syempre, kaming nasa admin, kung kailangan pumasok, pumapasok kami. Pero hindi kami gumagawa. Kumbaga, nandun kami sa shop pero naka-off pa din. Yung mga gustong bumili, pwedeng bumili. Pero kadalasan, close talaga. Totally close talaga. Kung may kailangan lang gawin, nandun kami. Kaya sa mga followers namin, or dun sa mga hindi pa, sana mapanood ninyo to, kasi mahirap pumunta dun ng Thursday dahil walang tao. Masasayang yung effort nyo, masasayang yung araw ninyo, masasayang yung pagpunta nyo dun. Last time nga may pumunta dun na dalawang ADB 160. Ang plano nila ay magpakabit ng ball race. Nung araw na yon, nagkakabit kami nung foldable na lona, yung kinabit namin dun sa shop para mabawasan yung init. Nagkataon lang na merong tao doon na possible gumawa nung kanilang ball race, kaya ginawa na namin. Pero kung wala, masasayang talaga yung effort nyo. Especially yung dalawa na yun, sa malayo pa nang galing yun. Kaya talaga ginawa na lang din namin kasi sayang din naman yung effort nila. Pero pag naabutan nyo yung shop na sarado, wala tayong magagawa. Meron tayong nakapaskill doon na schedule. Meron tayong nakapaskill doon na schedule sa shop. Basahin nyo na lang. Tapos kung mayroon kayong mga inquiry, mag-message na lang kayo sa page namin para kung may mga katanungan kayo, masasagot naman natin yan. So ayun yung isang part ng video natin na to about sa schedule natin. Every week yun ha, every week. Every Thursday close kami, rest day ng mga tao, totally day off talaga. Kaya sana mapanood nyo to para meron kayong idea, or para hindi masayang yung araw ninyo tsaka oras ninyo. Syempre, lahat naman tayo mahalaga yung oras. Kaya ito, nag-a-announce kami para malinaw sa lahat. And then, yung oras naman natin, yung oras ng pasok natin. Ang official time ng pag-open namin ay 9 AM talaga. Ngayon, kayo na yung bahala mag-manage sa oras ninyo sa umaga. Kung gusto nyong mag-abang sa amin ng mas maaga, 8 AM, 8:30. Kung gusto ninyong mauna, pwede naman kayo mag-antay na dun sa shop. Kasi for sure, mag-open naman kami ng 9. Ngayon, ang utos kasi namin sa mga tao, sana mas maaga sa 9, nandun na sila, nakapagligpit na, nakapaglinis na, nailabas na yung mga dapat ilabas sa shop, para pagdating ng 9 or before 9, makapag-service na tayo. Kaya sa mga gustong pumila ng maaga, punta na lang kayo dun sa shop before 9 para lahat kayo ma-accommodate ng mas maaga, para mas matapos ng mas maaga yung trabaho na gagawin sa motor ninyo. Especially yung mga magpapa-install ng ilaw, busina, aux light, mga ganyan. Ini-encourage ko kayo na pumunta kayo ng before 9 talaga, para kahit hindi kayo naka-schedule, ma-accommodate pa rin kayo. Especially yung mga ADB 160 natin, ADB 150 tsaka PCX 160. Ayan, kasi may mga naka-prepare naman na tayo na harness para sa inyo. Punta kayo ng mas maaga para mas maaga matapos yung trabaho ninyo. O ganun lang kasimple yan. Ayun yung schedule natin sa umaga. Tapos related pa rin dun sa situation natin sa shop, kasi syempre 'di ba, daming tao, daming gawa. Hindi naman tayo nagrereklamo. Siyempre thankful pa rin tayo. Ang nangyayari lang kasi syempre, yung mga tao pagod din, napapagod na rin sila. Kasi pag sobrang daming gawa, sunod-sunod, wala na tayong time magpahinga, 'di ba? So
syempre nauubos din yung tao, nauubos din yung lakas nila, nauubos din yung energy. Syempre pagdating ng paggabi na, talagang baba na talaga yung lakas ng mga yan, baba na yung energy, baka hindi na sila makapag-perform ng 100%. So ang ginawa namin, sabi ko sa inyo kanina, ang opening natin ay 9 AM, ang closing natin ay 8 PM. Dati 'di ba nagna 9 to 9 kami. Dati 9 to 9 kami, pero umaabot kami ng alas 11 nun. Kasi hindi pa tayo nagka-cut off that time. Ngayon, ito yung schedule natin. Ang opening natin ay 9, ang closing natin ay 8, pero ang cut off natin ay 7. Lahat ng dadating beyond 7 na matatagal na trabaho, cut off na tayo doon. Kumbaga yung kagaya ng mga CBT cleaning, nagre-range yan ng mga 1 hour to 1.5 hour. Kasi hindi naman natin minabadali yung ganyang trabaho. Mga electrical job, mga matatagal din yan, hindi na natin tinatanggapin, ine-schedule na natin sila for tomorrow. Tapos yung mga brake problem, yung may mga walang brake, ine-schedule na rin natin yan for tomorrow. Kasi yan yung mga bagay na matatagal gawin. Yan yung mga bagay na possible na matagalan tayo. Yung tinatawag namin sa shop na nabuburo na tayo. May mga ano kasi, sa una simpleng problema lang sa motor, kagaya nga ng brake. Simple lang yun, actually madali lang gawin yun. Kaya lang, kapag nakatsyempo ka ng akala mo simple lang pero malaki pala ang problema, inaabot ka doon ng medya-medya. Marami na kami experience sa ganyan, kaya nagka-cut off talaga kami ng ganyang mga trabaho. Ano pa ba? Ano pa bang ibang trabaho na matatagal? Ball race, magneto cleaning, yung mga ganyan. Hindi na namin masyado tinatanggap yan beyond 7 kasi matatagal nga. Ang mga tinatanggap namin, yung mga PT works na lang, change oil, brake pad. Basta yung alam namin na mabilis lang matapos, madali lang matapos, ayun yung mga tinatanggap namin beyond 7. Kagaya nung kagabi, ito madali lang na trabaho sana. Sabi kasi nung rider, sabi kasi nung may-ari ng motor, palit bola lang. Sabi niya palit bola lang daw siya. Di tinanggap namin kasi mabilis lang yun, palit bola lang naman. Buksan mo lang yung CVT, tapos buksan mo rin yung air filter para kahit paano maitaktak din. Ang nangyari, sobrang dumi pala ng loob. Tapos may tagas-tagas na yung crankshaft oil seal niya. Tapos ang dami na rin alikabok. So syempre kami, alangan naman na palit bola lang talaga yun. Hindi naman pwede yung ganun, di ba? Binuksan mo na, nakita mo nang madumi, nakita mo nang may tagas yung langis. Alangan naman pabayaan natin na ganun lang yun. Hindi naman natin pwedeng ibalik ng ganun-ganun lang, di ba? So ang nangyari, ayun, hugas CBT, tapos palit ng mga piyesang dapat palitan. Ayun, inabot pa rin kami ng past 8 nun. Kasi syempre matagal din gawin yun di ba? Maglilinis ka ng mga ganon, tapos papalit ka pa ng ibang pyesa. Kaya sana maintindihan nyo na meron tayong ganon, meron tayong cut off na tinatawag. Kasi kaya ko naman naisama yun dito sa topic natin. Meron kasi kaming customer na syempre nasanay na gabi lagi pumupunta sa shop, gabi lagi siya dumadaan para magpa-service. Kagabi dumaan ulit siya second time simula nung in-implement namin yung gantong schedule. Nabigo na naman siya kagabi kasi magpapa-CBT cleaning daw siya. Kaso 2 beses na namin siyang natanggihan, 2 beses na siyang inabutan ng cut off. Ang point ko, sana maintindihan nyo na ganun yung ginagawa natin, nagka-cut off tayo kasi para din naman sa atin lahat yon, para sa mga tao, para sa mga customer natin. Kasi syempre mas maganda 100% yung gagawa na tao dun sa motor ninyo. Kasi mahirap naman yun kapag pinipilit natin yung mga tao natin na magtrabaho ng late na, tapos pagod na, di ba? Mas maganda yung talagang full of energy pa yung gagawa sa motor para maayos lahat. Ulitin ko cut off natin 7 PM. Beyond that, hindi na kami nag-a-accept ng mga matatagal na trabaho. Kaya pasensya na kayo, especially dun kay sir na second time nang bumabalik. Late na siya bumabalik, past 7 na siya pumupunta ng shop. Ewan ko, siguro nasanay siya na 9 PM yung close namin. Kung kagaya pa rin kami ng schedule before, okay pa, ayos pa yun. Pero ngayon hindi na, binabago na natin. Regarding pa rin sa volume ng customer natin, which is very thankful naman kami sa suporta ninyo. Very thankful kami sa pagtanggap ninyo sa amin. Kasi
Ang dami nyo talaga, ang dami nyong customer. Solid talaga yung mga customer natin. Solid yung suporta nila sa JR Motorworks, kaya maraming salamat. Ayun, regarding pa rin dyan sa volume nila. Dati kasi ako especially sa akin kapag nag-wiring ako, wala talaga akong break time. Hanggat hindi ko natatapos yung isang motor, hindi ako nagbe-break time. Kasi ayaw kong natitenga yung ginagawa ko. Ayaw kong isipin ng may-ari ng motor na iniiwanan ko yung motor niya. Yung ganong mindset ko. Pero ngayon talagang related pa rin sa volume ng customer. Nag-implement din tayo ngayon ng break time, lunch break, tapos mga parang yosi break lang sa hapon, mga ganon. Ito, ipapanawa ko lang sa mga customer natin na magkakaroon na tayo ng break time. Hindi naman ganun katagalan na isang oras, hindi naman ganun. Break time lang, yung makakain lang ng maayos yung mga tao, yung makakain sila ng matiwasay, tapos makainom sila ng maayos, makainom ng tubig, yung mga ganon, yung makapag-relax sila kahit mga 30 minutes, mga ganon lang sa pagkain para makabawi naman sila ng mga energy nila. In-implement namin yon, yung lunch break. Hindi na natin maitatama yung oras, pero pag pumatak yung 12 noon, asahan na natin na meron ng magla-lunch break sa mga tao natin. Kasi na yan kumbaga oras na ng kain. Siyempre nasanay yung katawan natin na ganyan kumakain. Hihilahin tayo ng mga tiyan natin dyan. Ulitin ko, sana maunawaan ninyo, sana maintindihan nyo na magkakaroon na tayo ng lunch break pagdating ng 12 noon onward. Ibig sabihin, kung kailan magpapaalam yung mekaniko na, boss, lunch muna ako, parang ganun, sir, lunch muna ako, saglit lang, mga ganyan. Sana maunawaan ninyo, para din naman sa ating lahat yun, para magkaroon tayo ng energy, tsaka para magawa natin ng maayos yung mga trabaho natin. Pagdating naman ng hapon, ayan, nag-implement din kami ng maikling break time lang, para mga yosi break lang, tapos mga merienda, pero hindi naman ganun katagalan. Hindi naman natin iiwanan yung mga motor nyo ng ganun katagal. Basta magkaroon lang ng konting pahinga, ayos na yun. Makahinga lang ng maluwag-luwag, okay na yun. Ayun yung mga maliliit na pagbabago na gagawin natin dito sa shop, na sana maintindihan ninyo, sana maunawaan, para everybody happy, para maayos lahat. Sa mga susunod na araw, kung magkaroon tayo ng pagbabago ulit, ayan, i-announce na lang natin ulit dito sa Facebook page natin, tsaka dito sa YouTube natin, para inform kayo lahat. Okay, wrap up na tayo for today's video. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta dito sa amin sa JR Motorworks. Maraming salamat sa mga subscribers natin, followers natin, sa lahat.